Sa pagtatapos ng araw wala ng kanilang homeroom teacher. Ang isang babaeng napakaganda ng pananamit ay lumitaw. Bago ang isang grupo ng mga mag-aaral na natagpuan ang kanilang sarili sa isang hindi pangkaraniwang lugar. Na tinutukoy ang babae bilang World of Fantasia. Kinikilala siya bilang mga piniling bayani na may nagniningning na bola ng liwanag na nagkatawang tao. Sa itaas ng kanyang mga palad ay nakukuha niya ang atensyon ng lahat. Kaya natitigilan sila at nalilito ng mga pagdududa at pagtataka, kung ito ay isang uri ng masalimuot na kalokohan. Nakakagulat na ang mga tao ay nagsisimulang makapansin ng kakaibang pag-uugali mula sa kanilang mga telepono. Habang ang mga ulap sa ibaba ay tila nagkakaroon ng solidong anyo na kahawig ng mga sahig. Habang inihahayag ng babae ang kanyang majestic wings na tiniyak niya ang pagtitipon na huwag mag-ingat, ipinaliwanag niya na dahil sa muling pagkabuhay ng dakilang Demon Lord sila ay ipinatawag upang sabihin ang Fantasia, isang mundo sa matinding panganib na kinilala niya ang kanyang sarili bilang isang divine. Kung saan ang lahat ng madadaanan niya ay makakayuko sa kanya. Ipinaalam sa kanila ng divine na babae na malapit na silang dalahin sa dambana ng Fantasia. Doon ang isang matinong pagsubok na nakatanggap ng kanyang divine oracle ay malugod na tatanggapin sila at tutulong sa kanilang pag-aayos sa hindi pamilyar na mundong ito. Ang bayani na isang batang lalaki na nagngangalang Oh Hanwoo ay nagtaas ng kanyang kamay upang magtanong ng tanong na itinatanong niya tungkol sa pagkakaroon ng mga level ng skill status windows at halimaw na katulad ng makikita sa mga laro. Na kinumpirma ng banal na babae ang kanilang pag-iral na nagpapatunay sa pagkamausisa ng batang lalaki sa isa pang batang babae na nagngangalang Zhang Maiyan. Nagtataka kung ang fantasy world na ito ay may kasamang mga prinsipe at kabalyero na nakapagpapaalaala sa mga medieval na panahong itinatanghal sa mga nobela. Sandaling muli ang banal na nilalang ay nagpapatunay sa kanilang pag-iral na nag-uudyok kay Mayan upang ipahayag ang kanyang pananibik. Habang si Choi Kang-min isa pang lalaki sa grupo ay humingi ng paglilinaw kung ang pinaka-namumukod tanging individual ay magiging bayani. Ang banal na babae ay pinabulaanan ang gayong palagay na nagpapaliwanag na ang lahat ay nagtataglay ng mga kakaibang lakas. Ngunit isisilang na muli bilang mga tunay na bayani kapag natanggap ang pagkilala at blessing of the divine entities. Nagpasalamat sa kanya si Kangman kanyang kasagutan at pinuri siya sa kanyang abilidad sa pagpapahayag ng pag-asa para sa kanyang mahusay na pagganap. Ipinakilala ng pangulo ng klase na si Ubura ang kanyang sarili at nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa kanilang biglaang pagkatakot at pag-aalala na maaaring nararanasan ng kanilang mga pamilya at guro. Tinanong niya kung magagawa nilang makipag-ugnayan sa kanila ang apokalipsis na magiging mahirap na gawin. Ito ay nagiiwan sa lahat ng pagkabigla sa ipinaliwanag ng banal na babae. Kung kanilang talunin ang dakilang Demon Lord, ang mga Diyos na magbibigay ng kanilang mga pagpapala na magbibigay sa kanilang ng mga hiling. Habang mas maraming kamay ang nagtaas ng mga tanong na metigang tinutugunan ng Divine Woman ang bawat isa. Sa pangwakas ay nagtanong siya kung mayroon pang mga katanungan at isang batang lalaki na sumulong na at ipahayag ng kanyang pagnanais na mensahe. Upang maibalik sa mundo. Inamin niyang walang interes na maging bayani at nais niyang bumalik sa normal niyang buhay. Ang batang si Kang Hanso na gusto niyang bumalik para sa kapakanan ng kanyang pamilya sa paniniwalang hindi niya kayang iligtas ang mundo. Sa pag-oobserba sa grupo, The Divine Woman ay inalam kung meron pang nais magbahagi katulad ni Hansus na nagpekite ng kakulangan ng interest sa pagiging isang bayani. Gayunpaman walang ibang lumalapit, ang isang portal na bumukas sa likod ni Hansu. At ang banal na babae ay kumikilos para siya ay umalis na. Nakaharap sa portal si Hans na nagpaalam sa kanyang mga kasama na humihimok kanilang mga pagbati sa kanilang mga magulang. May isang pakiramdam ng pagkabigo sa kabila ng natitirang bahagi ng grupo. Siya ay hakbang sa pamamagitan ng portal umaasa na muling makasama ang kanyang mga mahal sa buhay sa mundo. Mula sa kanyang paglabas mula sa portal ay natagpuan ni Hanso ang kanyang sarili sa madilim na kailaliman ng gubat na malayo sa pamilyar itsura ng kanyang paaralan, nang may naririnig siyang ingay lumingon lamang siya para madismaya nang makita ang mga halimaw na parang lobo na nakatayo sa kanyang harapan. Ang isa sa kanila ay may hawak na isang babae, na may matulis na tenga na bihag sa mga bisig nito. Nagsimulang magpanik si Hanso at halos maiyak sa takot. Napagtanto niya agad na ang kanyang aktwal na kalaban ay ang uri ng kumikidnap sa mga estudyante sa high school. Upang malutas ang mga problema sa kanyang mundo sa pagdududa sa mga intensyon ng kidnapper, walang humpay siyang tumakbo sa kabilang direksyon kasama ang mga hayop.
Hinahabol siya sa lungsod ng santuaryo, isang nakasisilaw na sinag ng liwanag ang bumaba sa isang gusaling nagdadala ng mga bayani sa magical na dimensyon ng Fantasia. Isang babae ang humakbang pasulong na bumati sa kanya ng maligayang pagdating at ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang parehong pagsubok ng Grand Temple. Na nakatayo sa tabi niya ay isang gwapong prinsipe na kinilala ang kanyang sarili bilang Swordmaster ni Prinsipe Elsa, na nagmula sa Mastic Kingdom sa North Prince Region. Ginagampanan ni Alsace ang papel ng isang tagapagturo para sa mga bayani na gumagabay sa kani-kanilang landas tulad ng binanggit sa parehong pagsubok. Ang pagkahuli sa prinsesa at pagbukas ng pinto ay nagpapakita kay Prinsesa Athena na siya ay pumasok sa silid pagkakadulas sa madulash na sahig ng templo, dahil sa kanyang mahabang takong sa kabila ng sakuna na natagpuan ng lahat ang kanyang kakulaitan na kaibig-ibig na prinsesa na si Athena Arco na nagmula sa Archmaison Kingdom. Saka Tim Ogan, nagpapakilala sa kanyang sarili bilang ang magic instructor para sa mga bagong generayo ng mga bayani na nag-aalok ng kanyang suporta. Kasama si Prince Alsace at ang mga ipinakilala ni Oh Hanwoo. Ang atensyon ay nabihag ng isang status window na napagtanto ng material sa harap niya. Ang kaguluhan sa loob ng silid ay lumalaki, habang siya ay nagpupumilit na pindutin ang screen para tukuyin ang benepisyo sa listahan ng impormasyon. Automatikong isinalin sa isang wika na mauunawaan nila Hanwoo, upang mapag-isipan ang posibilidad ng mga antas at ang napakalaking pagtaas sa mga puntos ng karanasan sa paghahanap ng kapanipaniwalang epekto or hindi kanais-nais. Sa panig ni Choi Kan-eman, napagtanto na maraming mga kakumpetensya na nakatanggap ng parehong mga pagpapala, na kinwestiyon niya ang parehong mga pagsubok tungkol sa pangangailangan ng pagtanggap ng isang pagpapala mula sa isang banal na nilalang. Ipinaliwanag niya na upang makatanggap ng isang pagpapala dapat umayon sa gusto ng isang partikular na divine entity, dahil nag-iiba ang kanilang ang mga pamantayan. Nang biglang may lalabas na splash screen na nagpapalim sa lahat na may isang partikular na divine na nilalang ay matiyagan na binabantayan sila. Sa kabila ng ang divine na pagsisiyasat, ang parehong pagsubok ay nagpapaalala sa mga bayani na ang kanilang atensyon ay may hangganan. Binibigyang diin niya na ang mga hindi tumanggap ng isang pagpapala walang halaga. Samantala si Kang Hans na desperadong tumatakbo sa kagubatan na hingal. Isang sibatang ibinato sa kanyang direksyon na tumama sa punong kanyang sinasandalan. Napagtanto niya na ang mga halimaw na tumutugis sa kanya ay higit pa sa anumang bagay na nakatagpo niya sa lupa. Isang katuparan na nagliliwayway sa kanya na may mga butil ng pamumuo ng pawis sa kanyang noo. Na siya ay niloko ng babaeng kilala bilang ang divine being. Na siya ay dadalhin sa walang kasiguraduhan. Nakakaligalig na konklusyon na wala siyang balak na pabalikan ng mga ito. Pagkatapos mag-isip-isip ng ilang sandali, posibilidad na kung ito ay talagang isang tunay na mundo ng Pantasya, ang mga himala at mahiwagang pangyayari ay maaaring umiral. Agad na lumitaw ang isang window stat sa kanyang harapan na nagpapakita na siya ay Nori bilang isang isinumpang bayani. Ipinaalam nito sa kanya na ang kanyang karanasan na natamo mula sa pangangaso at mga tagumpay ay lubhang mababawasan. Napagtanto ni Hansu na ipinataw ng Divine Woman ang parusang ito sa kanya, kasunod ng kanyang pag-level up sa isang mundo na nag-a-apply ng parang laro. Alam ng mga system na ang komunikasyon ay magagawa sa pamamagitan ng auto-translation. Humarap siya sa mga hayop at sinubukang harapin at makiusap sa kanila. Gayunpaman ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan dahil hindi nila nauunawaan ang kanyang mga salita na pagod at hindi na ipinagpatuloy pa ang pagtakbo. Tumayo sa kanyang likurang balikat ang mga halimaw, habang ang mabangis na anak ng mga hayop ay sumusugod sa kanya. Ngunit bago pa siya maabot ng nilalang, isang palaso ang tumetama sa kanyang binti. Ang atensyon ng hayop ay mabilis na lumipat patungo sa mga engkanto na nakadapo sa mga puno. Armado ng mga pana sa gitna ng kasunod na kaguluhan sa hanay ng mga pantasyang barbaro. Nakakita siya ng ginintoang pagkakataon para makatakas. Sa likod ng mga puno siya ay napaupo. Iniisip ang kanyang susunod na plano. Habang nakausli pa rin ang palaso mula sa kanyang nasugatang binti na nakasandal ang kanyang ulo sa puno ng kahoy na kanyang pinagtataguan. Sa iniisip kung ang paghingi ng tulong sa isang divine being ang ideya at pag-asa. Sa gayong interbensyon ay parang isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Pagkatapos ay sumilip sa kanya ang isang banal na nilalang mula sa likod ng mismong puno na kanyang sinasandalan. Sa harap ng isang agarang pagsusumamo para tulungan si Hansu. Ang katawan ni Hansu ay likas na mag-react,
bago maproseso ng kanyang isip ang sitwasyong nag-uudyok sa kanya na maghanap ng tulong. Lingid sa kaalaman ni Hansu ay isang divine being ang nakabalat kayo bilang isang maliit na batang nakahod mula sa likod ng isang kalapit na puno at humakbang pasulong na nagtataka kung bakit nag-iisa si Hansu. Bagamat hindi nakikita ang nilalang ay naririnig niya ang boses nito. Si Hansu ay napuno ng kapaitan sa banal na babae na nagpadala sa kanya sa ganitong suliranin. Lubos niyang isinasamo na iligtas siya, bago pa siya matagpuan nag-divine entity. Salungat at nagmumungkahi na walang iba pang mas mataas na nilalang sa paligid upang i-aid siya bukod sa kanilang mga sarili. Nagpapanggap na siya ay estranghero, at hinihingi niya ng paliwanag. Nang binanggit ni Hansu ang termino para pasimpolhan ang mga bagay. Gumagawa si Hansu ng isang kwento na siya din ay isang tagalabas. Sa isang nag-iisang lobo na tumitawid sa ilang naiintindihan at inamin ng entity ang pagiging isang tagalabas pati na rin sa ang kahilingan ni Hansu para sa kaligtasan ng Divine Women. Nagtatanong kung siya rin ay isang tagalabas. Sa kanyang pagnilay-nilay si Hansu ay bumalik sa kanyang mga kaklase sa hindi inaasahang defiance. Napagtanto ni Hansu na ito ang dahilan sa likod ng kanyang kasalukuyang kalagayan. Bagamat naniniwala siya na siya ay isang tagaloob ay pinili niyang ipahayag ang kanyang sarili bilang isang tagalabas sa divine entity. Ipinaliwanag niya na ang pagkakaibang ito ay humantong sa ang kanyang mga kaibigan ay ipinatawag sa dambana. Habang siya ay napunta sa mapanganib na sitwasyong ito na udyok ng paghihiganti para mabuhay. Nagpasya siyang pansamantalang isantabi ang kanyang pagmamalaki at pagkakakilanlan na pinag-iisipan ang divine entity. Kung dapat nilang tulungan ang kapes-palad na outsider, nagbabalik tanaw sa kanilang sariling nakaraan at nakikipagbuno sa panloob na conflict. Hansu argues that it is common sense for outsiders to support each other the entity. Bukod pa dyan ang konsepto ay hindi umiiral, ngunit sa huli ay nagpasya na tulungan siya kahit na ang tulong ng banal na nilalang ay magkakabisa upa ang sakit ni Hansu at ang palaso na nakasabit sa kanyang katawan ay naghiwa-hiwalay na ngayon. Gumaling siya ay bumangon at nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa divine being sa pagsuri sa kanyang status window. Napansin niya na ang kanyang pagpapala ay nakalista bilang outsider ayon sa kanyang window stat. Ay nagbabala sa kanya na kapag ang nag-iisang lobo ay umalis ay may nagbabantang kapalit. Habang si Hansu ay nag-iisip kung abandonahin ang kanyang katayuang outsider at magiging isang insider at isa sa ilalim siya sa banal na paghihiganti. Gayunpaman ang mas mataas na nilalang ay ginagawang malinaw na sila lamang ang mga aid loners na hinihimok ng desperasyon na walang pag-aalinlangan. Tinanggap ni Hansu ang kanyang kapalaran nang hindi nagrereklamo dahil sa sumpa ng bayaning hindi niya magawa. Nakipag-usap sa mga hayop sa kabila ng pag-unawa sa kanilang mga salita kahit na siya ay pilit na nakatadhana na manatiling isang tagalabas. Napagpasyahan ng tagalabas na tumakbo siya habang ang mga halimaw ay mainit sa kanyang mga hakbang. Bilang isang tagalabas ang lahat ng mga kondisyon maliban sa kamatayan ay na-reset para sa kanya. Salamat sa banal na nilalang ang pagpapala ay hindi lamang nawawala ang kanyang mga sugat. Ngunit kahit ang kanyang kahinaan ay nawawala sa buong bilis na walang kahirap-hirap na pagtakbo. Nilalampasan ang mga pagod na hayop na nagpupumilit na manatiling hindi napigilan ng kanilang walang saysay na pagtatangka na batuhin na lang si Hansu. Nananatiling tahimik at nakatuon ang kanyang focus. Napagtanto niya na maliban kung siya ay mapahamak sa isang suntok kahit ang mga nakamamatay na sugat ay magre-reset sa pagpapatuloy ng kanyang sprint. Dumating siya sa isang bangin na iniisip kung ang paglukso mula rito ay resulta ng kamatayan ng divine being ay nagpapatunay sa kanyang hinala. Habang hinahabol siya ng mga hayop na nakaharap sa kanila si Hansu. Ang pagtugon sa mga nilalang ay isang desperadong hangarin para mabuhay. Nag-aalok siya ng pinakamasarap na bahagi ng kanyang katawan sa unang nakahuli sa kanya. Ang mga halimaw ay sumunggab sa kamay ni Hansu, na ang isa ay sinunggaban ang kanyang lalamunan. Habang ang isa ay humawak sa kanya, mabilis na kumilos si Hans na kumapit sa balikat ng isa sa mga halimaw at hinayaan silang hilahin siya pababa ng bangin para sabay silang bumagsak sa lupa na may malakas na kalabog. Ang mga katawan ng mga hayop ay nagpapalambot sa epekto ng pagkakabagsak ni Hansu. Nabawasan ang tindi ng mga sugat ni Hansu. Himalang nakaligtas siya sa pagkahulog bagamat pakiramdam ng kanyang buong katawan ay napipighati siya. Pinaghihinalaan niya na isa lamang itong sensasyon sa pag-iisip na nakikita ng isang banal na nilalang. Ang mga kasanayan sa kaligtasan ng buhay ni Hansu nang may paghanga. Habang iniipon niya ang kanyang lakas at hinihila ang sarili gamit ang mga bangkay ng hayop.
Gayunpaman siya ay nabigla nang ang isa sa mga nilalang ay buhay pa at nagtutok ng isang patalim sa kanya. Ang Beast status window ay lumitaw na nagpapakita ng pangalan nito bilang Blue Moon Meat Cutter. Nagpapahiwatig na ang antas nito ay lumalagpas kay Hanzo. Nagtataka siya kung ang hayop na mas mataas na antas ay nag-ambag sa kanyang kaligtasan upang makakuha ng higit pang karanasan mula sa pakikipaglaban sa mas mataas na antas ng kalaban. Si Hanzo ay kumuha ng bato at binasag ito sa ulo ng hayop. Samantala ipinaliwanag ng siyentipiko sa isang grupo ng mga bayani na ang mga antas at pagpapala ay may dalawang pamamaraan. Kung saan sila maaaring lumakas, maaari nilang pataasin ang kanilang antas sa pamamagitan ng pagkakaroon ng karanasan mula sa pagkatalo sa mga individual na may stat windows. Pagkatapos nito ay dapat silang tumanggap ng mga pagpapala mula sa mga Diyos. Pinutol ni Hanwo ang lecture bilang pag-aaksaya ng oras. Habang si Choi Kang-min ay nagpapakita ng kumpiyansa sa paniniwalang siya ang napiling bayani na hinahangad ng mga banal na nilalang. Sa paglilinaw kung ang mga banal na nilalang ay patuloy na nagmamasid sa kanila. Kahit sa mga pribadong sandali, tulad ng paggamit ng palikuran o pagligo ay ipinapaalala sa kanila ng siyentipiko na si Divine. Ang mga nilalang ay hindi tao at hindi dapat husgahan batay sa mga pamantayan ni Bulber. Tinitiyak ng ilang banal na nilalang na huwag sila mag-alala. Sinabi ni Jiang Maiyin na dahil sila ay mga divine beings, sila ay magbibigay ng mga pagpapala kung sila ay interesado sa mga ganitong bagay. Ang isang pilyong divine being na nilalang ay nagbibigay ng thumbs up bilang pagsang-ayon. Habang ang isang may pakpak na nilalang ay pinahahalagahan ng malinaw ang paghatol ni Yin. Na namumula ay napansin ni Meihiya ang kanyang updated Windows stat, na ngayon ay naglilista ng katapangan at charm bilang kanyang mga pagpapala na naging dahilan upang siya ay lumaktaw ng may kagalakan. Ang siyentista ay hamarang sa kanya at pinayuhan siya iwasang umasa ng sobra sa kanyang charm na pagpapala. Sinabi ni Mien na Coily na hindi niya alam kung paano ito kontrolin at isang inosenteng divine being ang nagpahayag ng disdain for impure relationships. Pagkaraan ay si Mien. Pagkaraan ang Windows status ni Yen ay muling na-update. Sa pagkakataong ito ay isang sumpa ng retribution. Nataranta ang grupo na nakikinig, habang ipinapaliwanag ng mga santo na hindi lamang maaaring ipagkaloob ng mga Diyos ang mga pagpapala. Ngunit sinusumpa din ang mga bayani na hindi nila gusto. Si Mihan ay nakakaramdam ng isang malakas na pagtulak sa kanyang likod at ang kanyang Windows stat ay nagsasaad na siya ay mahaharap sa matinding parusa sa tuwing siya ay nakikisali sa isang hindi malinis na relasyon sa parehong pagsubok. Na nagpapalem sa lahat na ang mga sumpa at mga pagpapala ay nananatili sa kanila habang buhay. At ang kanilang mga epekto ay tumitindi sa mas mataas na mga ranggo. Minsan tumataas ang ranggo at hindi ito maaaring ibaba. Si Miyang ay nag-aalala tungkol sa discomfort na idinudulot ng kanyang F-rank. Nasumpa kay Prinsesa Athena. Sinisigurong ang sumpa ay mawawala kahit walang pagpapala ng level up. Nagpapalakas ng katawan at isipan na nagpapagaan ng sakit. Samantala si Hanzo ay kakaiba na ang kanyang antas ay nananatiling hindi nagbabago sa kabila ng maraming napatay na mga hayop na may mas mataas na antas kaysa sa kanyang sarili. Iniisip niya kung ang sumpa ng bayani ay humahadlang sa kanyang kakayahang mag-level up o kung ang pag-level up ay likas na mapaghamon na tinutukoy sa banal na nilalang habang ang malungkot na lobo na parang banal na nilalang. Si Hanzo ay nagtatanong kung mayroon silang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa entity. Na iginigiit na tawaging loner para sa maikling salita, at tahasang sinasabi ang kawalan nito ng kakayahan na magbigay ng anumang tulong. Ang hindi napigil ang si Hanzo ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay sa kagubatan sa isang punto. Ipinapahayag ng banal na nilalang ang pagkabagot nito sa patuloy na pagpapatakbo ng sarili nitong pag-iisip ni Hanzo. Tinatahak niya ang gubat sa loob ng maraming oras nang hindi nakakaramdam ng gutom, uhaw o pagod na iminumungkahi ng banal na nilalang isang sumusubok. Isang bagay na nagudyok kay Hanzo na pag-isipang maghanap ng ibang pang mga individual. Ang grupo ng mga lalaking lumalamon ng mga halimaw at pinagmamasdan sila mula sa likod ng isang puno. Mahigpit na nakahawak sa hawakan ng kanyang espada. Naghahanda na humakbang pasulong tulad ng halimuyak ng dugo. Na nakakuha ng atensyon ng mga halimaw na determinadong tumakas sa mabilis na kagubatan at makahanap ng isang tao villager. Nagpupumilit si Hanzo upang matukoy kung aling landas ang tatahakin sa gitna ng mapanganib na presensya ng mga halimaw na kumakain ng tao.
Gayunpaman ay nagtataglay na siya ng mas mataas na lakas ng premyong nakuha mula sa karne ng Blue Moon Cutter. Ang armas ay mukhang angkop para sa pagsaksak. Ngunit ang talim nito ay kulang sa nakakatakot na kalidad, na angkop sa mga nakakatakot na titulo ng dating may-ari. Inalala ni Hansu ang pagiging nasa isang mundo ng pantasya ay hindi siya pinaghihigpitan sa kanyang mga aktibidad tulad ng sword fighting o magic. Upang mapaunlaw niya ang kanyang improvement, sa pamamagitan ng pagtali ng lubad sa isang bato at pag-indayog nito ng mabilis. Bagamat hinahagis niya ito sa layuning palayasin ang mga hayop na minamaliit niya ang pagod. Dulot nito kung isasaalang-alang ang kanyang pisikal na tibay na pagtanto niya na ang labis na paggamit ng gayong mga taktika ay maaaring magsapanganib sa kanyang balanse at katatagan. Gayunpaman sa tuwing may pagpapala, ang kanyang mga binti ay huminto sa panginginig at nagsimulang maunawaan kung paano gamitin ang pagpapala bilang tagalabas. Nagpapahintulot sa kanya na balewalain ang maliliit na sugat at pagkapagod, habang sinasalakay ni Hansu ang mga hayop gamit ang bato. Sa lalong madaling panahon ay napagtanto nila na sa kalaunan ay siya ang mag-uudyok sa kanila na makisali sa mga malayuang pag-atake. Upang pahabain ang laban, kapag naniniwala silang nanghihina na siya ay lumalapit sila para sakupin siya. Ngunit sinamantala ni Hansu ang pagkakataon na i-counter-attack ang mga ito sa lalong madaling panahon. Ang lahat ng mga hayop ay bumagsak at si Hansu ay nakatayo ng matagumpay. Ang matagumpay na figura na naghahanap ng impormasyon sa kinaroroonan ng mga tao. Tinanong ni Hansu ang isa sa mga halimaw na maaaring nakakaalam sa hyena creature. Nagsiwalat ng direksyon at sinenyas ang umbok na sila ay mga null species. Si Hansu ay nagpapahayag ng pasasalamat para sa impormasyon. Hindi nagtagal ay natambanihan ang hyena. Ibinabahagi ng nag-iisang divine being ang iba't ibang mga hinala tungkol sa pagkakaroon ng nulls kasama ang tagalabas na si Hansu. Nagsasaad sa ang mga null na kanyang nakatagpo ay naiiba. Mas malaki mula sa mga itinatanghal sa mga laro na kadalasang inilalarawan bilang kalahating tao na kalahating halimaw na karakter. Nalilito ang mga hyena sa kanyang walang pag-unlad na antas sa kabila ng pagpatay sa maraming nulls. Si Hansu nagtataka tungkol sa pinagbabatayan na dahilan. Samantala sa templo ipinaalam ng prinsipe sa grupo ng mga bayaning yon. Magsisimula ang full-scale training sa susunod na araw. Ang swordsmanship ay ituturo mismo ng prinsipe. Habang si Prinsesa Athena ay magtuturo ng mahika, ang mga bayani ay may kalayaang pumili kung aling kasanayan ang nais nilang ituloy. Si Choi Kang ay nagtatanong kung ang mga lalaki ay posible bang pumasok sa parehong klase ng sabay-sabay. Ang prinsipe ay kinukumpirma ang kanilang kakayahang gawin ito. Nilinaw na maaari rin silang huminto kung ang pagsasanay ay napatunayang napakahirap. Si Oh Han Wo nagtatanong at iginiit ng prinsipe na kung naniniwala siya na hindi siya nangangailangan ng pagtuturo mula sa pinakadakilang eskrimador at salamangkero, ito ay kanyang prerogative. Ang mga bayani ay pinahihintulutan na umalis sa templo sa panahon ng kanilang libreng oras. At walang karagdagang lumitaw na mga pagtatanong. Isang dakilang divine na nilalang ang nagpapakita ng malaking interes sa mga paglilitis. Nang maglaon ay gising si Hansu sa kanyang kama na nag-iisip na ang pagsasanay ay para lamang sa mga itinuturing na pangalawang karakter na kulang sa mga pangunahing kasanayan. Bilang ang pangunahing tauhan, naniniwala siya na mayroon siyang sariling diskarte sa mga bagay-bagay. Habang ang iba ay maaaring magsanay sa kung ano ang nilalaman ng puso niya. Nakikinita ang kanyang sarili na tuklasin ang mga ito kasama ang kanyang kaibig-ibig at kasiya siyang mga kaibigan. Sa susunod na umaga inaanyayahan ni Prinsipe Alces ang mga bayani sa gustong magpatuloy sa landas ng mga gabi na sundan siya. Habang si Prinsesa Athena naghahanda para sa mga magic class, sinusuri ni Han Wo ang kanyang status window at kinumpirma na siya ang may pinakamaraming na puzzle sa mundo kaysa pambihirang kapalaran. Bilang isang bida ay kayang malasahan at maranasan ang kakaibang biyayang ito. Naniniwala siyang si Choi Kang Min ay nananatiling hindi napapansin at labis na nagtitiwala sa kanyang mga kakayahan. Hinuhulaan ni Han Wo na kung sila ay magsisikap ng husto, baka umakyat sila sa posisyon ng karibal, sa mga lakad ng bida na si Han Wo sa Proligenes Plaza, sa lungsod ng dakilang simbahan. Sabik na magsimula ng isang buhay na pantasya at pakikipagsapalaran. Tinatanggap siya ng receptionist sa front desk habang dumadaan siya sa mga taong nagkukumpulan sa hallway na sumusunod sa pamantayan ng rutang pinili ng mga pangunahing bida ng isang fantasy genre na si Han Wo. Nagpapahayag ng kanyang nais na magparehistro bilang isang adventurer.
Gayunpaman ang isa sa mga adventurer na may pulang buhok na batang babae ay humihimok sa kanya na bumalik sa kanyang bayan dahil mukha siyang mahina. Agad na kinikilala ni Hanwo ang pakikipag-ugnayan na ito bilang plot armor ang epekto ng pagpapala. Ang pagpepegang sa babae bilang isang prinsesa o isang aristokrata sa nag-disguise na matigas ang ulo. Tumanggi siyang umalis at sa halip ay inaanyayahan ang babae na sumama sa kanya kung nag-aalala ito sa kanya. Pagkatapos ay pinayuhan ang babae sa paghusga sa kanyang sa pamamagitan ng kanilang mga hitsura lalo na dahil siya ay dapat na dumaan sa isang bagay na katulad ng kanyang sarili bilang ang batang babae. Tinatagap ni Han ng maluwag ang mga komentong ipinahihiwatig sa kanya, na siya ang napili nang hindi lubusang ibinunyag ang kwentong kinasasabikan ni Hanwo. Nakipag-usap sa isang magandang babae, isang bagay na hindi niya nagawa noon. Nagtanong siya tungkol dito ang kanyang mga kakayahan ay inaanyayahan niya siyang saksihan ang plot armor sa kanyang trabaho. Bilang resulta ng kanyang lakas na nakuha ni Hanso, mahalagang impormasyon mula sa mga hayop na kilala niya ngayon sa pamamagitan ng pagtatanong sa iba't ibang mga Null. Na ang isang bayan ng tao ay nasa kanluran niya. Lokasyon mula noong una niyang laban sa isang Null ay naging mas madali at mas madali pa. Upang talunin ang mga ito sa pagbabago ni Hanso mula sa isang pagkain. Pinagmulan sa isang may kakayahang mangangaso sa loob ng isang gabi. Gayunpaman kinikilala niya ang katotohanang hindi siya makakapag-aral ng ganoon kabilis kung wala ang pagpapala ng The Loner. Bukod pa sa lakas at pagalingin ang pagpapala na nagbigay sa kanya ng malaking katatagan ng pag-iisip. Pati na rin ang banal na nilalang na nag-iisa ay nagpapahayag ng kanilang paghamak sa kabaitan ni Hanso. Isang halimaw na nagtatago sa mga palumpong ay biglang lumundag kay Hanso at sumunod naman ang dalawa pa kinuha niya ang pagkakataong umatake tila walang kahirap-hirap na may mabilis at mahusay na mga suntok. Habang nagtataka kung bakit ayaw tumaas ng kanyang antas sa kabila ng mga ito. Pagkatapos ay ang kanilang pagkabalisa habang inaatake isang tinig na hindi pagalit na wika na nagsasalita sa malapit. Nagtataka kung makakatagpo na naman ba siya ng mga diwata? Na maingat na sumilip, siya na sorpresa sa likod ng mga puno dalawang lalaking swordsman at isang babaeng archer ang nakita niya. Habang iniisip niya kung ang kanilang mga adventurer na si Archer ay nakita siya. At agad na nagpaputok ng palaso sa kanya sinubukan ni Hanso na patahimikin sila. Ngunit ang pinipigilan siya ng hadlang sa wika na ipaunawa sa kanila na patungo lang siya sa bayan. Ngunit hindi lang umaasa ang mga tao. On verbal communication. Inalis ni Hanso ang kanyang kutsilyo at lumuhad sa malinaw na postura ng pagsuko gamit ang mahinahong boses. Para maiwasan ang hidwaan, nagulat siya nang ang lahat ng epekto nito ay ang pagdak ng archer ng isa pang arrow na nakatutok sa kanya. Ang maliit na partido ng mga adventurer na nakatagpo ni Su sa kalaunan ay nagpainit sa kanya. Habang pinamamahalaan niyang makipag-usap sa kanila ang kanyang sariling pangalan gamit ang body language. Gayunpaman hindi niya pa rin maintindihan ang isang salita na sinasabi nila sa kanya. Nagpapasalamat na sa wakas ay nakilala niya ang ilang palakaibigang tao na inaasahan na ngayon ni Hanso na magiging mas kalmado kapag nakikipagkita siya sa mga halimaw, ipinapalagay niyang sila ay mas malakas kaysa sa kanya na level 1. Sa kabila ng hindi makita sa kanyang status windows ang divine entity ay nag-aalala kay Hanso dahil hindi siya parang loner. Na tinatanggal ni Hanso ang kanilang mga alalahanin sa paraang maging palakaibigan sa mga entity. Habang ikinwento niya ang mga pangalan ng The Adventures na natutunan niya sa pamamagitan ng katawang wika. Ang pinuno ng grupo ay isang mabalahibong matandang nagngangalang Gary na may dalang malaking espada nang hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagod. Ang angat pero maskuladong binata ang pangalan ay Cole. Madalas siyang ngumiti at may dalang kambal na espada sa kanyang baywang. Ang matagal na dealer ng pinsala sa partido ay pinangalan ng Misha na gumagamit ng isang higanteng pana na gawa sa bakal na hindi karaniwang ginagamit laban sa mga tao. Habang itinuturo ni Misha ang pagkukulot ng usok pataas sa di kalayuan. Inaakala ni Hanso na iyon ang lokasyon ng isang nayon. Na nasa sabik na sa wakas ay mapabilang sa mga tao, ang banal na nilalang ay tinitingnan ng hindi sinasang-ayunan ang kanyang tiyak na nakikita. Ang pag-uugali ni Hanso ay tinitiyak sa nilalang na siya ay magiging palakaibigan. Upang makatakas sa kagubatan, tinambangan sila ng isang angkan ng mga hayop mula sa likod ni Hanso. Sino ang sabik na lumaban sa isang buong kawan ng mga halimaw sa unang pagkakataon ay natigilan ng ang partido ng mga adventurer. Nagtitipon sa paligid niya sa isang proteksyon na tindig.
Sina Gary at Cole ay hinahabol ang mga halimaw gamit ang kanilang mga armas sa aloft. Ngunit ang mga halimaw ay nagpahayag na plano nilang maghintay hanggang sa mapagod ang lahat kung sila ay masyadong malapit. Upang malunasan ang problema, pinaputok ni Misha ang kanyang mga palaso mula sa malayo na pumatay ng ilan sa mga hayop. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay sumilip sa likod niya na handang punitin siya hanggang sa pagkapira-piraso. Nailigtas niya si Misha sa pamamagitan ng mabilis na pagtugon ni Hansu. Marami sa mga banal na entity na disgusto si Hansu pero sumusubok siya upang ipaunawa sa kanila na kailangan niya ang tulong ng adventurer. Habang patuloy niyang hinahampas ang natitira sa halimaw, ang mga hayop ay sumisigaw din sa kanya. Ngunit nagawa niyang ibagsak ang mga ito nang madalian. Ang mga adventurer ay nabaliw sa kanya sa mga aksyon. Itinuring ni Hansu na nakakatulong ito. Ngunit sa kanyang pagkabigla ay nagpaputok si Misha ng isang palaso sa natumutusok sa kanyang laman. Si Gary, Cole, at Misha stand together na tinitigan ang walang malay na katawan ni Hansu. Nagpahayag ng pasasalamat si Cole kay Misha na kinikilala yon. Kinailangang magbago ang kanilang plano. Dahil sa mga null na sinasang-ayunan ni Misha sa paniniwalang ang turn of events na ito ay talagang advantageous. Ibinunyag ng Null's Rampage ang tunay na banta ni Hansu. Sa kabila ng kanyang unang hitsura ng kahinaan na kinilala ni Gary ang panganib na haharapin nila kung itinuloy nila ang kanilang orihinal na plano. Sinabi ni Cole na wala sila magagawa sa ngayon. Dahil hindi sumuko si Hansu bilang isang alipin na iminumungkahi ni Gary na kunin ang dagger sa kamay ni Hansu. Nagdadala ng spam na nag-iisip na maaaring mahalaga ang punyal na pinalamutian ng dekorasyon ng isang maharlikang diwata. Kahit na ito ay isang replika, maaari pa rin itong makakuha ng malaking halaga na nilapitan ni Cole si Hansu upang kunin ang punyal sa pag-aakalang patay na siya. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Misha na binaril niya si Hansu sa dibdib, hindi sa puso. Nagbabala kay Cole na si Su ay maaaring buhay pa. Nakalapit si Cole kay Hansu at itinaas ang kanyang espada para makapaghatid ng panghuling atake. Ngunit sa sandaling iyon, ang material sa window stat sa katayuan ni Hansu ay tumutulong upang tingnan ang katayuan ng ibang tao. Mayroong dalawang kondisyon: alinman ang target ay dapat na ginawa itong pampubliko o mga espesyal na pagpapala ay dapat na payagan ang pag-access. Bukod pa rito, ang target ay dapat na buhay habang nakikipagbuno si Cole sa pagsasakatuparan. Ngunit buhay si Hansu. Mabilis na itinaas ni Hansu ang sandata sa kamay at itinulak ang talem sa leeg ni Cole. Sabay-sabay na sigaw ni Gary at Misha habang bumagsak si Cole sa lupa. Nagtataka kung si Hansu ay isang demonyo. Si Gary at Misha nagtatangka upang ipagtanggol posisyon. Ngunit napagod si Gary dahilan upang hindi niya mapapantayan ang bilis ni Hansu. Pagkaraan ay mabilis na naabot ni Hansu si Gary na naghahanda sa paghampas. Gayunpaman, sinagawa ni Misha ang matusok ng palaso sa ikalawang pagkakataon si Su sa dibdib. Madaling inalis ni Hansu ang palaso. Gulat na pakiusap ni Misha at patawarin siya sa kanyang ginawa. Pagkaraang tapusin ang dalawa niyang kasama. Isang pagbabago ang nagkikimkim ng sama ng loob mula sa paulit-ulit na pagtama ng mga palaso na nagdulot ng matinding sakit ay isinasaalang-alang niyang kabayarang natanggap niya mula sa mga individual. Pinag-iisipan kung paano niya ito magagamit kahit na walang kakayahang makipag-usap ang paalala ng banal na nilalang sa kanya. Ang mga kahihinatnan ng kanyang naunang pagtatangka na kumawala mula sa kanyang loner status. Samantala sa templo, ang kanyang magic class under Princess Athena ay humihingi ng paumanhin para sa kanyang pagkahuli. Nagpatuloy siya upang ipaliwanag na sa kontinente ng Fantasia Magic ay hindi umiiral ang magic. Isang batang lalaki ang sumingit. Nagmumungkahi ng pagsubok na ang praktikal na paggamit ay ang susi. At sa pagbanggit sa isang nobelang nabasa niya na nagsasabing maaaring maging isang archmage sa pamamagitan ng aplikasyon ng calculus. Isang batang babae ay nagdaragdag na ang magic ay katulad ng chemistry at nagmumungkahi ng pagpapakita ng unang ever atomic bomb magic sa kaharian ng Pantasia na Bora Reprimands.